May I request all of you now to please open your Bible in the book of Galatians chapter 6. At sa mga kasama natin sa online, particularly sa mga nasa iba't ibang bansa, welcome po at kami nagagalak na sinasamahan niyo po kami sa mga gawain po natin dito po sa Living Water Baptist Church, Santa Mesa. Okay, so Galatians chapter 6, verse number 9. Para sa unang pagbasa, I would like to request the congregation to please basahin natin ang napakapamilyar na talata, pero sa leading ng Panginoon, ito po ang inilagay niya sa aking puso upang i-encourage ang bawat isa po sa atin. The title of my message tonight, Work, Wait, and Win. Work, wait, and win. Galatians chapter 6 verse number 9. Handa na po ba kayo? Parang mahina yung amen nyo. Handa na po ba kayo? Okay, loud and clear, ready, begin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, muli po naming pinararangalan, pinapupurihan, niluluwalhati ang iyo pong kabanal-banalang pangalan. At ngayon pong sandaling ito, O Diyos, pakalinisin mo po ang aming mga puso at marapatin mo po na kami humarap sa iyo nang nakahanda para sa iyong pangungusap. I pray, O Father, that you will rebuke all the works of the devil. Nawa, masentro kami sa mensahe mong nais naming mapakinggan. Ingatan mo po mga kapatiran po namin na marahil po still on their way para po sa aming pagtitipon ngayon. Ihatid mo po sila ng safe and sound. Ihatid mo po sila upang umabot sa mensahe mo. Sa mga kasama po namin sa online, may you bless them too, Heavenly Father. Thank you so much for the privilege of worshiping you. Thank you so much for this gathering, Lord. I pray that you will fill me with your Holy Spirit. May you help me, Lord. May you guide me. Please give me wisdom and reach the heart of the people through your words. Lahat ng ito, Diyos, ay aming pong panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro po magandang para po mas ma-appreciate natin yung isang talatang binasa natin. Allow me to read verses 7 to 10. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing. Kumbaga ang idea po is don't get tired. O kaya huwag tayong bumigay sa pagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And in verse number 10, ang encouragement po, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So what I would like to do ngayong gabing ito sa message natin, parang gusto ko pong ibigay sa inyo ang direct message mula po sa ating teksto. Because I believe sa panahon natin ngayon, kailangan po ito. Ito po ay napapanahong mensahe because using our observation, we cannot deny the fact na napakaraming mga Kristiyano po ang tila napagod na. Marami pong mga Kristiyano ang tila bumigay na. Mukhang nag-give up na po, mga kapatid. Or, posibleng sabihin natin na nagpapatuloy, pero yung zeal, wala na po. Yung sigasig, mga kapatid, parang bihira na pong makikita natin. Kung babalik tanawan po natin, lalo na sa panahon po ni Apostol Pablo, sa usapang paglilingkod sa Panginoon, I believe, sasang-ayon kayo sa akin kung kayo po'y medyo nakakaalala pa sa mga mensahe about the life and about the ministry of the Apostle Paul, how he suffered for Christ's sake.
Ang ibig ko pong sabihin kung gaano po ipinakita na hindi po madali ang kanyang naging buhay pagmiministeryo. He experienced so many things as he served the Lord during his time. I can say na kung ang pag-uusapan pain, he experienced so many pains. Kung ang pag-uusapan po mga difficulties and even dangers, I believe na talakay po natin yan sa maraming pagkakataon, hindi biro ang kanyang mga naranasan. Ang reason po kung bakit binibigyan ko po ito ng diin sa inyo, yung ikaw po ay sabihan ng isang tao na dumaan sa napakaraming matitinding karanasan at siya pa ang magsasabi sa iyo na huwag kang manghimagod, huwag kang bumitaw, huwag kang bumigay. Mga kapatid, for me, napakalakas ng impact niyan. Yung taong magsasabi sa iyong rejoice in the Lord always and again, I say rejoice, samantalang siya'y nasa bilangguan, para sa akin, ang lakas ng impact niyan. Yung isang taong nakakaranas ng matinding karamdaman, tapos sasabihin sa iyo, tuloy lang tayo. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Ang lakas po ng impact niyan. Sa isang tao na hindi biro ang naging sitwasyon sa kanyang buhay, pagmiministeryo, na kung saan mga kapatid, matitindi ang persecution na naranasan, malulupit ang pressure na dinaanan, at masasabi po nating terrible pain ang kanyang naranasan. Pero ganun ang takbo ng isip niya. Kaya sabi ko, siguro sa message natin, una, hindi para habaan po natin ito. Gusto kong maging straight to the point tayo sa message na ibibigay ng Panginoon sa atin. So gusto ko pong pansinin po natin na sa diwa po na ipinapahatid nung sinabi po ng verse number 9, para sa akin ang inilagay ng banal na spiritu, ang inilagay ng Diyos ay ang encouragement na magandang marinig ng bawat isa at malaman ng bawat isa na tayo bilang Kristiyano, we need to work, wait, and win. Kailangan lang natin magtrabaho. Kailangan nating maghintay at kailangan nating magtagumpay. Amen? Kailangan nating gumawa sapagkat ang buhay Kristiyano ay buhay paggawa. Ang buhay Kristiyano ay buhay paglilingkod. Kailangan nating maghintay sapagkat may panahon ng Diyos, mga kapatid. At kailangan nating magtagumpay sapagkat may kalaban. So let us work, wait, and win. So the first point that I would like to share is about the charge. The charge to work with perseverance. Ang makikita natin sa unang bahagi is the charge to work with perseverance. Pag sinabi nating perseverance, mga kapatid, ito po yung magpapatuloy at mananatiling gagawin ang kanyang ginagawa kahit na ano pa ang hirap, sakit na maranasan at madaanan nito. Amen? Mga kapatid, that is the idea of the word perseverance. When the Apostle Paul said, and let us not be weary, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo na ang pagkapagod, hindi may kakaila na nararanasan po yan. Opo, maghapon kami sa fellowship, umuwi po kami ng gabi, gigising ako ng alas 5 para magministeryo. Naramdaman ko yung pagod, kaya nga medyo nag-announce ako, late po tayo bukas sa ating Believer's Breakfast. Kasi reality po yan. Yung umakyat ka nga lang dito sa third heaven eh. Diba? Lalo na kung ang idaran po natin mga medyo kaidaran na po ni Nanay Perli at saka ni Nanay Perla. Yung mga pang 5,000 na po yata ang, hindi, 2 lang po pala. No? So ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, literally, yung umakyat ka lang nakakapagod. Mga kapatid, ang direksyon ng ating pong buhay bilang Kristiyano, tayo po ay umaakyat. Amen? Tayo po sa ating buhay ay umaakyat. At samantalang umaakyat tayo na meron po tayong goal, hindi po madali, marami pong distractions, marami pong difficulties, makaka-experience ka maging ng mga dangers along the way. But listen, the will of God for us is to continue on in spite of. Amen? In spite of the many things na po pwedeng nararanasan mo along the way. Along your Christian journey. So nung sinabi niyang, and let us not be weary in well-doing, specific ho, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti.
Kasi mga kapatid, nasa panahon po tayo o nasa katotohanan po tayo na may mga Kristiyano na nagbibigay ng justification para hindi gawin ko ano ang tama, para hindi gawin ko ano ang mabuti. Mga kapatid, pag Kristiyano tayo, created in Christ Jesus, unto good works tayo. Yun ang design ng Panginoon. Walang other option but to do good. Amen? So yun po, kaya ang unang binibigyan ko po ng pansin ay ang tagubilin, the charge to work with perseverance. Yun ang sinasabi ni Paul. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang idea ng huwag mapagod, kahit ano maranasan, tuloy pa rin sa paggawa ng mabuti. Tuloy pa rin sa paglilingkod. Tuloy pa rin sa pagsamba. Tuloy pa rin sa anumang ministeryo na ginagawa mo para sa Panginoon. Ang ministry ay hindi po para sa mga sitwasyong maayos lang ang lahat. Pagka po ang ministry, sinalalay po natin sa mga magagandang sitwasyon natin, mga kapatid, palagay ko po, tapos ng ministry. Sino ba sa atin talaga dito ang napakaganda lagi ng sitwasyon? Alam po natin that the devil is alive. Alam natin na may kaaway, mga kapatid. So ang ibig sabihin, kinakailangan po mag-work tayo with diligence. May kasigasigan. Mga kapatid, maaaring pe-persecute ka because in this world, hindi tayo welcome. Ang mundong ito, uusigin po tayo. Sa mundong ito, may tribulation tayo. Sa mundong ito, may mga tao po na hindi matutuwa sa atin sa ginagawa natin para sa Panginoon. At may mga pagkakataon na ang madaling makapagod, yung gumagawa ka, pero parang walang pumapansin sa'yo. Yung gumagawa ka, na pagkakamalian ka pa, na gumagawa ka, parang wala lang ang ginagawa mo. Mga kapatid, mga minamahal, iyan ang damdamin na dapat nating maiwasan, na isipin mo na dahil pagod ka, pwede ka nang umayaw, pwede ka nang sumuko, pwede ka nang bumitaw. Ang kalooban ng Diyos, ano man ang maranasan mo, tuloy-tuloy lang, sapagkat ang Diyos ay hindi po natutulog at hindi po liko para baliwalain niya lahat ng ating ginagawa. Alam niya kung nagigipit ka. Alam niya kapag ka nasasaktan ka. Alam niya kapag ka bigat na bigat ka. At yun nga po, ang gusto ko maintindihan nyo, yung nagsasalita, alam niya ang sinasabi niya. Sapagkat siya mismo, sa lahat ng naranasan niya, hindi siya nagbigay ng pagkakataon para sa pagtigil. Mga kapatid, the first point is about the charge to work with perseverance. We need to endure, mga kapatid. Kailangan nating harapin ang lahat sa paglilingkod. Akatuwa makakita ng mga Kristiyano na alam mo may pinagdadaanan pero nagpapatuloy. Yun talagang ang nararanasan, hirap, pero nagpapatuloy. Yung pong may dinaramdam, pero nagpapatuloy. May mabigat na sitwasyon, pero nagpapatuloy. Yun yung idea ng perseverance. Yun talagang hindi basta susuko, hindi basta aayaw, mga kapatid. So nung sinabi po niya, and let us not be weary in well-doing. For me, yan po yung exhortation. Yan po yung charge to work with perseverance. Ipinapaalam ni Apostol Pablo na ang pagmiministeryo ay hindi po sa panahon lang na magaan ang lahat. Ipino-point out po niya na ang paglilingkod ay kailangan nagpapatuloy ang paggawa para sa Panginoon. Diba? Kasi created in Christ Jesus unto good works tayo. Kailangan mag-abound tayo unto every good works. Iyan po yung sinasabi ng Bible . Diba? So mga kapatid, ito po ang isang bagay na dapat maging encouragement sa ating lahat ngayon. Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, yan po ay hindi dapat na masasabi nating magpapahinto sa atin sapagkat ang usapang paggawa, ang usapang pagpapagal, ang usapang paglilingkod ay kailangan gawin ng may pagsusumigasig. Yes. Doon ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kala nyo ngayon nakatayo rito, areglado lang ang lahat .
Akala po natin, di ba? Dahil natutunang i-compose ang sarili in spite of the many struggles and many attacks of the devil in the life of your pastor, sometimes we think na ang pastor natin parang ang ganda ng buhay niya, parang areglado lang lahat. Kasinungalingan po yun. That is very impossible. You know why? Kasi kung ikaw nga, sa kalagayan mong miyembro ka, ayaw kang tigilan ng dyablo, yung kayang mga leader pa ang titigilan ng dyablo. Kung ikaw nga nakakaranas ng mga kung ano-anong sakit at sakit sa buhay mo, yung leader pa kaya ang hindi trabawin ng dyablo? Sinasabi ko po sa inyo, natutunan ko lang po na sa lahat ng sitwasyon ng buhay, hindi ko na binigyan ng dahilan ng sarili ko upang ako ay tumigil, upang ako ay bumitaw, upang ako ay bumigay. Ayokong sayangin ang napakahabang panahon na naging pagsusuko ko ng buhay kung sa kahulihan lang mga kapatid, susuko lang din ako. I want God to feel na talagang ang paglilingkod ko sa Kanya ay merong pagsusumigasig. Na hindi basta mapipigil. Maring mapabagsak ako, pero yung suko, hindi. Because I believe, ang pinakamatamang magagawa ng mga Kristiyano ay ang gamitin niya ang buhay niya para sa Diyos. Kasi ang linaw eh. Ang konteksto tungkol sa paghahasik eh. Yung gagawin mo para sa Panginoon. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Marami po alam yan. Maraming Kristiyano kinakanta pa yan. Maraming mga Kristiyano kino-quote yan. Maraming mga Kristiyano memorize yan. Pero bakit yung gagawin mo pala sa Diyos ang hindi maglalast? Pero ang dami mong mga pagkakataong iniiwanan mo ang gawain ng Diyos at pinipili mo yung mga maglalast. Kaya last mo na yan, ha? Naniniwala tayo na yung gagawin mo para sa Diyos, yun ang hindi mawawala ng kabuluhan. Pero yung mga hindi mawawala ng kabuluhan, yun yung minawalang kabuluhan mo. Diba? Gaano kagaan ngayon sa napakaraming Kristiyano ang i-give up ang service? Gaano karami ngayon, ang mga Kristiyano na napakagaang na hindi nagagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay? Kala natin kasi ang mga bumigay lang, yung mga hindi na uma-attend. Mali! Yung hindi mo na ginagawa, yung dati mong ginagawa sa Diyos, yun po ay maliwanag. Na panglulupay-pay, panghihimagot. Di ba? And that is very possible to happen. Na nasa church ka, pero wala na. Nagpapatuloy ka na lang. Pero sa totoo lang, hindi mo na ginagawa, sinukuan mo na ang mga dating ginagawa mo para sa Panginoon. Yung dating eagerness mo na kumakanta ka sa choir, yung dating eagerness mo na nakikipagsiksikan ka pa sa upuan sa mini orchestra at natitisod ka pa kapag hindi ka pinatugtog. Pero ngayon, ang gaang-gaang sa iyo na hindi mo na ginagawa. Ewan ko po kung tinatablan pa ang maraming mga Kristiyano. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung medyo bumitaw ka, kung medyo bumigay ka, ang mensaheng ito ang magpabalik sana sa iyo. Sa dapat ginagawa mong may kasigasigan at meron pong masasabi nating pagpupursige at meron pong tinatawag nating endurance, mga kapatid. And with diligence. Direkta na po yung mensahe natin. The charge to work with perseverance. Okay? Number 2, the challenge to wait with patience. The challenge to wait with patience. Yan ang pinakamahirap sa tao. Yung patience, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, para sa marami po, nakakainip madalas. Tagal-tagal ko na pinagpe-pray hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay sa akin. Ayoko na nga. Ang tagal-tagal ko nang nagse-serve, pero parang walang nangyayari. Ayoko na nga.
Sabi, babalik ang Panginoon, pero ba't hanggang ngayon, wala pa. Naiinip na ako. Ang sabi po niya, and let us not be weary in well-doing, for in due season. What I want all of you to consider is that words. In due season. Nagsasuggest na may panahon ang Diyos. Ang pinag-uusapan natin sa buhay Kristiyano, hindi yung panahon mo, hindi kung kailan yung gusto mo. Ang pinag-uusapan natin sa usapang buhay Kristiyano, yung panahon ng Diyos para sa iyo. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat pagpalain. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat i-promote. Alam ng Diyos kung kailan dapat ilagay ka sa kung anumang gawaing ninanais mo. Huwag kang magmadali. Noon pa kasi sinasabi, babalik ang Panginoon. Umpisa pa lang ng aking pagkamiyembro dito. Naririnig ko na yan. Hanggang ngayon, magbabackslide na ako. Hindi pa nangyayari. Naiinip. O sige, pagbigyan ka. Kung babalik ba ang Panginoon ngayon, areglado ka ba? Ayos ka ba? Ano na ginawa mo sa Kanya? Kaya ang paalala ni Apostol Pablo, huwag ka mapagod. Dami mong ministry na binitawan eh. Tapos sasabihin mo, gusto mo bumalik na ang Panginoon? Bakit mo iniwan ang una mong pag-ibig? Bakit mo iniwan yung dati mong ginagawa sa Panginoon? Bakit bumabaw na ang pagtingin mo sa ministeryo? Bakit ang gaang-gaang na para sa iyo ng mga bagay na ukol sa Panginoon? Mga kapatid, tatandaan niyo po ito, ang pinakamagandang hintay natin, yung due time. Ang ibig sabihin lang niyan, yung panahon ng Diyos. Ang tagal ko rin pong nakaranas at ang tagal ko rin pong nagtiis nung worker kami na kapag ka ang pinag-usapan, yung nakikita ko, parang wala namang mangyayari sa amin. In fact, dumating pa nga kami doon sa panahon na nilalaso ng dyablo yung isip namin na inaalila lang kami. Na parang wala namang kaming mararating. Remember my message sa Believer's Breakfast? Diba? Just for you to have an idea. Kung ako po ay hindi naghintay, kung ako po ay nainip, kung ako po'y bumitaw, kung ako po'y bumigay, actually po, ilang kami na mga workers, more than 20, pero masasabi natin 3 or 5 lang ang nagpatuloy at hindi pa natin alam kung ano po ang posibleng nasa kalooban sa aming pagpapatuloy. Alam nyo, hindi naman ang pinag-uusapan lang dito yung pagbabalik ng Panginoon eh. Ang pinag-uusapan sa buhay Kristiyano, may nakaprograma ang Diyos sa iyo. At ang bawat bagay na yan ay may panahong ukol ayon sa tinatawag nating disenyo niya. Alam niya kung kailan tayo magkakabuilding. Alam niya kung kailan tayo magkakaroon ng negosyo. Alam niya kung kailan tayo pagpapalain. Alam ng Diyos kung kailan Kanya itataas. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At mapapansin nyo, ang tamis-tamis ng mga bagay kapag ka dumating ang panahon ng Panginoon. Ang tamis pitasin ng bunga na hininog, mga kapatid. Hindi maganda lasa ng hinog sa pilit. Lalo na kung hinog na kinupit. Di ba? Yung hinog sa pilit. Yung hinog sa pilit, yung hindi pa hinog, pinilit mo. Yung isa naman, hinog, pero hindi naman sa iyo, kinupit mo. Hinog sa kupit ang tawag. Hinog na kinupit. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito kasi tiwala talaga sa Diyos. Eh. Di ba? Kung may tiwala ka sa magulang mo, pag sinabi ng magulang mo, bibili niya talaga yan. Kasi alam niya kailangan mo eh. Di ba? Maliban na lang, kung tapos na yung event, wala pa, hindi pa binibili ng magulang mo. Siguro po, may ibang pinaglalaanan.
So ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, ang Diyos umiiral hindi sa panahon natin, kundi sa kanyang panahon. Hindi po pwedeng ang Diyos ang subject sa time natin. Ang ibig ko pong sabihin, hindi obligado ang Diyos sa panahong gusto mo. Gusto ko sana, Panginoon, pagka ganitong edad na ako, makapag-asawa na ako. Hindi po pwedeng ikaw ang magsasabi sa Panginoon at magtatakda sa Panginoon kung anong edad ka mag-aasawa. Ang Diyos ang maglilid sa iyo sa tamang panahon. Kung ang panahon ng Diyos sa iyo, 50 years bago ka mag-asawa, makiusap ka na lang, baka sakaling makinig siya. May mga natakot sa ganyan eh. Nagmadali. Di ba? Tuwing makikita mo, may pasasamo ka eh. O kaya tuwing makikita mo, iyak ng iyak eh. O kaya tuwing makikita mo, puro himutok eh. Bakit? Nagmadali. Di ba? Samantalang kung hihintayin mo talaga ang April bago kayo magpakasal, napakaganda niyan. Kasi minsan, ang bata-bata mo pa, yan na kaagad ang tinatakbo ng isip mo. Di ba? Meron akong nakilala eh. Di ba? Ang edad niya, 40 mahigit na eh. Nung pinakilala sa akin, batang-bata talaga. Kasi sabi niya, ito po ang bata ko. Oh. Shota pala yun eh. Girlfriend pala yun. Mga kapatid, ang ibig sabihin, patunayan natin na naniniwala tayo that God will make everything, all things beautiful in His time. Opo mga kapatid. Kung nung time ko po, nagmadali ako, hindi ako nakarating sa kung ano yung pagdadala ng Panginoon sa akin. Diba? Halimbawa po, minsan kasi may mga ganong worker, porque nakapag-preach na at nakapag-handle na ng ano, dapat i-send out na ako ni pastor, dapat, diba? Mga kapatid, ang Diyos ang magde-determine. So sa unang puntos natin, binigyan pansin natin diligence, yung kasigasigan. Dito naman sa usapang panahon ng Diyos, determination. Okay? The challenge to wait with patience. Devotion, I mean. Diba? We need to be devoted. Maghintay tayo. Ang importante sa atin, hindi kung kailan darating. Ang importante sa atin, tiyak na may panahon ang Panginoon. Amen? May panahon ng Panginoon. Diba? Ilalagay ka ng Panginoon sa tamang panahon na magiging masaya para sa iyo. Kaya tingnan nyo po, ang kadalasang nasa sablay, ang kadalasang pumapalpak, ang kadalasang nasisira, ang kadalasan yung hindi po nagiging matagumpay. Alam nyo kung sino? Yung lagi nagmamadali. Diba? Yung lagi po nagmamadali, mga kapatid. Kasi kapag iniisip natin, mabilis nga, pero hanggang kailan ka naman? Kaya minsan nakakatakot yung kasesave pa lang, gusto magpastor na kaagad eh. Ano? Sabi ko nga, the first time na ako in-approach ng pastor para mag-preach, hindi ko malaman kung anong talagang mararamdaman ko eh. Diba? Balik ako ng balik sa CR, wala naman akong ginagawa, mga kapatid. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko na para bang, alam niyo po yun. Tapos, nung unang nagsalita, naku, pinuri ng lahat ng mga miyembro. Ay grabe, pastor na ang dating mo. Alam nyo, minsan kung magpapadala ka doon sa ganong comment ng mga talagang lalaki ka agad ang... Oh. Kaya sabi ko sa mga workers, pagka kayo nag-preach at nagbigay ng magandang comment, yung mga members, ang una mo munang isipin, ini-encourage ka lang muna nila. Diba? Huwag naman yung pagka, ang tindi mo. Diba? Daig mo pa si pastor pagka nag-preach ka. Naalala niyo yung crowd nila King Saul at saka ni David? Sigawan yung mga tao eh. Sabi si King Saul, pumapatay ng libo-libo. Pero si David, pumapatay ng laksa-laksa. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng insecurity yung senior pastor, mga kapatid. Diba? Kasi kadalasan hindi nakakatulong. So kaya ako mismo, sinasabi ko po sa inyo yan. Pagka sinasabihan niya akong pogi, kala nyo ba naniniwala ako?
Kasi yung salamin ang mas magsasabi sa ng totoo. Maliban na lang kung nagpasadya ka ng salamin, na pagka humaharap ka, si Aga Mulak ang lumalabas yan. Di ba, ano pong sabi ko sa Precious Rubes? Ang issue talaga, hindi yung ganda lalaki. Ang issue talaga, yung puso mo sa kanya. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na kaya tayo naiinip kasi gusto natin, dahil naniniwala tayo, ang naging basis natin, yung sinasabi ng tao. Tatandaan nyo po ito, ang Diyos ang mas nakakaalam ng tamang panahon kung kailan ka dapat ilagay doon sa dapat paglagyan mo. Amen? Huwag ka mainip. Kasama rin po sa issue ng tiwala yan eh. Kasi may mga pagkakataon ng pakiramdam natin, parang kinalimutan tayo ng Diyos. Hindi na yata ako naalala ng Panginoon, nakapila ako eh. Ilan na yung nagpapakasal eh, nasa una ako ng pila eh. Hindi na maunahan sa pila yan. Ikinakasan ng Diyos yung para sa'yo. Mga kapatid, nasaan na si Pastor Jabez ngayon? Nasa London. O paano ngayon yung choir natin? Siyempre, mula sa kalagayan yun naman yung panahon na may itatayo naman ng Panginoon. Tama? So, ang ibig ko pong sabihin, just do the work. Just be faithful in doing and in fulfilling the task. And then, in time, ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Naku, ayos na ayos. Makinig kayo ng Believer's Breakfast bukas. Tatalakayin ko po yung part 2 ng promotion. Yung experience and enjoy God's promotion. Ang bibigyan natin ng sentro bukas sa Believer's Breakfast, yung mga susi para tayo po ay i-promote ng Panginoon. Ang sabi po ng Apostol Pablo, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. At gusto ko yung sinabi niya, sapagkat sa tamang kapanahunan. Amen? For in due time, we shall reap if we faint not. Sabi ni Pablo, ano ba itong kalagayan ko? Sa kabi-kabila, ginigipit ako. 2 Corinthians 4. Beginning verse number 8. Diba? 2 Corinthians chapter 4, verse number 8. Pansinin niyo po ito. Kung ikaw ba yan, hindi ka ba mapapagod? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba mag-iisip bumigay? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba susuko? Kung ikaw ba yan, hindi ka ba titigil? Kung ikaw ba yan, di ba? Hindi ka ba talaga maapektuhan? We are troubled on every side. Don't just read that. Use your imagination. Paano mo ipipicture yan? We are troubled on every side. Nasaan po yung every side? Nasubok nyo na bang isipin? Hindi, dapat memory verse lang eh. Dapat isipin natin. We are troubled on every side. Saan yun? Saan yung every side? Alam niyo po ba na ang kasing kahulugang salita ng every, all? Tama po ba? Ginagamit po yan. Pag sinabing everybody, ano sa Tagalog ang everybody? Bawat katawan? Ano sa Tagalog ang everybody? Lahat. So mga kapatid, nung sinabi ni Paul, we are troubled on every side. O sino sa inyo nakakaalam ng troubled? Dumating ka na ba sa ganong kalagayan? Na ang dinadaanan mo, kabi-kabila? Na ang nararanasan mong bigat, kabi-kabila? Na yung mga atake sa buhay mo, kabi-kabila? Yung mga nakagugulo sa buhay mo, kabi-kabila? Paano? Pag ginamit natin yung imagination, habang nabubuhay ka para sa Panginoon, sa usapang pera, may problema ako. Sa usapang love life, may problema ako. Sa usapang pamilya, may problema ako. Sa usapang pisikal na karamdaman, ibig sabihin mga kapatid, ang gusto kong i-point out, kay Apostol Pablo po, ang pinupunto niya, yung tindi ng mga persecutor niya, talagang kahit saan siya pumunta, matindi laban. Pero ang sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down,
but not destroyed. Okay, ito po yung emphasis ko sa inyo. And try to imagine. Di ba? Always bearing about in the body. The dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Huwag kang magbasa lang. Bit mo. Tapos, nagtataka tayo kapag kami hirap. Nagtataka tayo kapag kami sakit. Tapos, gusto nating gamiting dahilan yan para ayoko na, para tumigil na. Natuklasan mo lang yung sakit mo. Parang ang solusyon sa sakit mo, mag-quit. Nakaranas ka ng hindi magandang trato o naging unfair ang tao sa'yo. Parang ang pakiramdam mo, parang ang Diyos na ang naging unfair sa'yo. Mga kapatid, walang susuko. Ang pagsuko ay hindi solusyon sa iyong pinagdadaanan. A matter of time lang. Lilipas yan. Lahat ng nararanasan mo, lilipas yan. Kaya nga sa Bible, meron pong, and it came to pass. Diba? At nangyari. Ibig sabihin, hindi habang panahon nandyan ka. Sa panahon ng Diyos, malalagpasan mo lahat yan. So sa pangatlong puntos natin, it is good na makita nyo yung sinabi ng talata. Sabay-sabay, and let us not be weary in well-doing, the charge to work with perseverance. Diba? For in due season, okay, the challenge to wait with patience. Why? May tamang panahon. Anong sabi po? We shall reap. I-F. If. Kung. Ang ibig sabihin po, conditional yan eh. So kaya ang magandang makita nating pangatlo, ay yung pong condition, the condition to win the prize. Ito yung kondisyon para umani ka. Ito yung kondisyon para magtamo ka. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Para magtamo tayo, kailangan mag-persevere tayo. Para magtamo tayo, kailangan maging patient tayo. Mga kapatid, let us consider the condition to win the prize. Naalala ko noon yun sa Palusebo. Ang pinakamalungkot doon, hindi naman yung nasa ibaba pa lang, nalaglag na eh. Ang pinakamalungkot doon, yung nasa itaas na eh. Tapos, mas masakit pa yun. Yung nasa itaas ka na, tapos siya ka pa dumausdos. Di ba? Alam niyo po ba yung Palusebo? Yan po yung mga modernong laro ngayon. Yung kawayan na merong plug sa itaas, na ang pinaka-competition, kailangan makuha mo yung plug. Yun ang magiging deklaradong winner pag nakuha mo yung plug. Yung iba itiniis yung napakaraming inakyat. Nung huli na, ngawit na ako eh. Di ba? Sayang, kapiraso na lang eh. Yun ang pinakamalungkot, di ba? Yung almost. Yung almost, mga kapatid. So, napakaganda na tayo po ay magbigay ng pagpapahalaga sa given condition. Mahalaga po yung salitang if. Kahit masabihin mo nung first grading, second grading, third grading, na-maintain mo, ikaw ang top, ang taas ng grades mo. Kaso may fourth pa eh. Kung kailan fourth grading at saka ka nagtamad-tamad. Kung kailan fourth grading at saka ka hindi pumasok. Kung kailan fourth grading at saka pa hindi ka nagbabad sa pag-aaral. Ano silbi nung first, second, and third? Kung nung fourth, bulagta ka.
Kaya ako minintain ko yan, mula Perth hanggang Port. Hindi na naiba. Mga Kristiyano, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kasama yan. Opo. Isa sa laging classic example natin dito, si Joseph eh. Ang ganda eh. Diba? Sinabi ng Panginoon kung ano talaga ang naghihintay na talagang blessing sa kanya. Sinabi ng Panginoon kung ano yung naghihintay na magandang future niya. Pero mga kapatid, along the way, parang kukontra eh. Yung mga nakikita, mga kapatid, parang salungat ah. Pagpapalain, tapos pinagkaisahan ako ng mga kapatid ko. Ha? Itataas ako ng Panginoon, pagpapalain ako, tapos ganito, nakasuhan pa ako ng rape. Napilanggo ako. Eh, doon na siya. Hindi naman siya makakarating doon eh. Hindi siya makakarating doon sa kanyang kinapuntahan, sa naging narating niya, kung hindi siya dumaan sa mga kapatid niya na dahil pinagkasunduan siya, dahil pinagkaisaan siya, kailangan siyang ibenta. Biyahe patungo yun sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Ha? Dadaanan ang palasyo ni Potiphar. At sa lahat ng kabutihan po ni Joseph, nagpatuloy siya sa kanyang kabutihan. Pero ano nangyari? Kinasuhan, attempted rape. Eh, yun pala ang biyahe patungo doon sa kulungan. At doon sa kulungan, may nagpaasa. Nakaranas na ba kayo nung pinaasa tapos pinitawan kayo sa ere? Di ba? Yung nakaprograma na yung isip mo. Areglado ka na. Tapos, pinangakuan ka pero hindi tinupad. Tapos sinisisi ka pa, pinangakuan na kita. Gusto mo, tuparin ko pa. Di ba? Yan po yung mga naging dialogue nung marami. Pero mga kapatid, lahat ng mga sitwasyon ni Joseph, yun yung katuparan na dahil hindi siya nainip, sige lang, sumunod lang siya kung anong direksyon ng Panginoon, kung ano pinayagan ng Panginoon sa tamang panahon. Ano nangyari? Dumating ang panahon ng kagutom. Kakailanganin ng somebody na makaka-rescue. Doon, naalala na may Joseph na nag-i-interpret ng dream. And, yun na po ang kaganapan ng sakdal na kalooban ng Panginoon. Maring nandiyan ka sa daanan na yan. Let us not be weary. Bakit? In due season. Anong mangyari? We shall reap. If we faint not. Diligence, devotion, and determination. Diba? The charge to work with perseverance. The challenge to wait with patience. Diba lagi natin naalala yung sinasabi, and let us run with patience. So, the challenge to wait with patience and the condition to win the prize. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Manghinayang tayo sa nilakbay na nating matagal. Manghinayang tayo na ang dami na nating naranasan. Manghinayang tayo na hindi na biro ang naging investment ng buhay natin para sa gawain ng Diyos. Tapos sa kahulihan ng lahat, backslider ka lang. Sa kahulihan ng lahat, susuko ka lang. Sa quitter ka. Di ba? Talunan ka. Mga kapatid, consider the condition to win the prize. Tumayo tayong lahat. Tutugtog po, mga kapatid. Wala na pong paligoy-ligoy. Straight to the point ang ating mga pinigyang pansin sa mensaheng ito ng mga puntos natin. Diretso po.
yung kahit po yung mga puntos na yon, makakatayo ng malinaw na naiintindihan ng bawat isa sa atin. Meron pong charge to work with perseverance. Don't just work. Work with perseverance. Don't just wait. Wait with patience. And strive to win the prize. Ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi sasablayan, hindi sasalayan ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang malikot, huwag ka lang mainip, huwag ka lang bumigay, huwag ka lang bumitaw, huwag ka lang sumuko, huwag ka lang umayaw. Ano man ang mangyari, tuloy lang. Ano man ang mangyari, laban lang. Ano man ang mangyari, takbo pa, tuloy pa. Abutin mo ang hangganan. May panahon ang Diyos. At yun ang pinakamainam. Kaya aani ka kung hindi tayo manghihimagon. Sige po. You pray. Nasaktan, aayaw, hindi nakuha yung gusto, magtatampo, aayaw, nahirapan, aayaw, nagkasakit, aayaw, hindi pinuri, aayaw, hindi pinalakpakan, aayaw. May panahon ng Diyos. At yun ang matamis na tagumpay. Panginoon, kailangan po naming lahat ng mensaheng ito. Kailangan po namin ng paalalang ito. Kailangan po namin ng katotohanan ito. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahon. Nagkakaroon kami ng ganong kaisipan. Pag-ayaw, pagtalikod. Mga pagkakataon na parang hindi man namin sinasadya, pero nag-i-imply na parang unfair ka. Nag-i-imply na ang tingin namin sa iyo, parang huli ka, Panginoon. Pero sa message na ito, naging malinaw po sa amin lahat. Opo, nasasaktan kami. Opo, may mga nakakasakit sa amin. Opo, may mga nangaapi sa amin. Opo, may mga umuusig sa amin. Opo, may mga taong unfair sa amin. Pero ang linaw po ng paalala na hindi ito dahilan para tumigil kami sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. At napakahalaga sa amin na pinaalalahanan mo, Panginoon, na huwag kaming mainip. Sapagkat napapatunayan din po namin sa buhay namin na sa panahon mo, O Diyos, may pag-ani. At ang hindi namin panghihimagod ay may lakip na pangako ng pag-ani. Panginoon, salamat po. Basbasan mo po ang bawat isa, maging ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa. Sa mga kasama namin sa online, Panginoon, umaasa po kami na sila'y napagpala at nakausap din po ng iyong banal na salita. Panginoon, igawad mo po ang iyong basbas sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, let us work, wait, and win.